Ang pogi ng kulay eh. No? White tapos may neon dito. Di ba? At eto na ang pinaka-pinunta ko dito, ang NX500 2026 E-Clutch version. Honda E-Clutch module na. Dito pa rin siya yung box. Sport bike na yun. Meron siyang aerodynamic intake na napaka-pogi dito. Ito pala guys, nakalimutan ko sabihin. Grabe yung gulang yung nakaano na siya. Nakaiba yung torque nito. Nandito rin yung bad boy nila. Africa Twin. Hindi mo na kailangan mag-clutch control. Ano ka na lang, stop and go ka na lang. So, sa pagmamadali ko, nakalimutan ko yung gloves ko sa kamay. Ang init tuloy. Sa experience ko sa e-clutch dito kay CB, sobrang sobrang laking tulong niya talaga sa mga katulad nitong traffic. Kasi bawas pagod talaga. Hindi mo na kailangan mag-clutch control. Ano ka na lang, stop and go ka na lang. So, yun. Ito, peeps, bibigyan ko kayo ng sample. Kung imagine niyo kung naka-clutch kayo dito, tapos ganito yung sitwasyon, 'di ba? Bukod sa mananakit yung kamay nyo katagalan, kaka-clutch control, pwede pa kayong mamatayan kasi pwedeng hindi nyo matansya yung biting point, 'di ba? So yan, alam niyo naman traffic, 'di ba? Especially sa Pilipinas, ganito kalala yan. So napakalaking tulong ng electronic clutch ni Honda sa ganitong setup. Yun peeps, dito tayo ngayon sa Honda Big Bikes Parañaque. Tara, pasok tayo, silipin natin yung NX500 tsaka yung Hornet 500, no? Yung pagpasok mo pa lang dito sa store, makikita mo na yung mga bagong stocks ng CB650R. So, I think up until now is top selling pa rin itong CB650R. At itong mga bagong dating ay ang 2026 model na. So, katulad nito, ito yung Grand Prix Red na colorway ni CB650R. So, dati, meron namang kulay red. Pero yung pagka-red niya is medyo parang nasa maroon side. Pero ito na yung bago. Kasing kulay na siya ng Fireblade. So, dito sa taas yung Honda Big Bikes. Wow, bagong stocks. Dami nga na, XADV. Kompleto sa kulay. Pearl white, gray, tsaka glossy na black. Ganda, kompleto. Meron pa dun. Ito. Daming XADV. Nandito rin yung bad boy nila, Africa Twin. Sana magkaroon din sila ng demo unit nito na para masubukan natin. So, tignan muna natin yung ibang bikes bago tayo pumunta dun sa pinunta natin. Ito rin, dami nilang bagong stocks ng Rebel 500. And ito yung sinasabi sa akin ni Boss Beat na SP2, Honda SP2. Itong motor na ito is pang MotoGP. So meron sila dito naka-display, no. Wow, ang lakas daw talaga nito. Kakaiba yung torque nito. Ganda, oh. Tapos ito yung the rest of the CB. Ay, yun, kulay blue pala siya, hindi siya black. Ayun, oh, blue siya. Ganda ng blue.
Pero mas maganda pa rin yung black, syempre. Ito na. So, ito na. Ito na yung pinunta natin dito. Ito ang pinakabagong Hornet 500. Isa sa mga nakapagpakuha ng attention ko dito talaga is yung kulay niya. Ang pogi ng kulay no? White tapos may neon dito. 'Di ba? Ang ganda, ang sporty niya. Para siyang pang racetrack. So, ayan, ito guys. Welcome e-clutch sa model na Hornet 500 no. So, ayan. Ang ganda. Sayang wala silang demo unit nito para matry natin. Pero I'm guessing medyo close yung riding feels nito kay CB650R. So, ayun. Ito pa, meron silang 3 units dito. Ganda ng kulay, Gusto ko nitong gantong kulay. Ganda. Para kang lumiliwanag sa Ayan, ito yung e-clutch module niya. Nandito pa rin siya, umbok pa rin siya. Ito palang isa na to, naka-reserve na ata. May nakalagay ng pangalan. So, dalawa na lang guys. So, ito, like I said, nga siya? Feeling ko similar siya sa CB650R. Pero syempre, magkaiba sila ng displacement. Ang key difference nito kay e-clutch CB650R is medyo mas torquey ito sa low RPM. Medyo beginner friendly yung approach ng kanyang design and then relaxed din compared to CB650R. Ito naman si Hornet 500 is 47 horsepower samantalang si CB650R is 90 horsepower no. So ito pwede mo tong pangharabas, pwede mo tong pang daily no. Ito, mas magaan din to kay CB650R. Kung beginner ka, gusto mong pumasok sa mundo ng big bike, ito, pwede to. Especially itong e-clutch version. Kasi hindi ka na talaga magka-clutch. Headlight niya. Ang laki ng plate nung sa double disc brake siya. J-Tour. Twin cylinder, no? Alam mo, isa sa mga ang pogi ng tignan nitong na to, yung sa likod niya. Tingnan mo para kang sports bike na meron siyang aerodynamic air intake na apaka-pogi dito. Siyempre, e-clutch module. So, yung gulong niya is naka 160 siya na gulong. Ito pala guys, nakalimutan kong sabihin. Grabe yung gulong niya na stock. Naka na siya. Michelin Road 6. Ito yung isa sa mga dream na na gulong ko. Mahal kasi ito. Tsaka maganda. And I think halos lahat ng low boys naka Road 6 sila. So, either Michelin Road 6 or yung Pirelli. Kasi subukan na yung Pirelli kay ADB 160, yung Scorpion. At eto na ang pinunta ko dito, ang NX 500 2026 e-clutch version. Hindi ko na naabutan yung kulay parang navy blue or something, green blue, yung kulay green blue yung dito niya, tas kulay black. Ang ganda ng kulay na yun, yun sana yung gusto ko makita. Pero yun, ito talaga yung naabutin natin. So in terms of engine and power, halos walang pinagbago itong NX 500. Ano pa rin siya, 471cc, 48 horsepower. So yun pa rin siya, same sa previous model. Tapos, nagkaroon din yata ng shock tuning for 2026.
Hindi ko lang sure kung anong feels nun, kung mas malambot o mas matigas. Same lang din naman sa previous model, naka siya. TFT display, naka road sync. So, ayan. Yung design, yun, yung colorway, bago talaga. Kasi ito yung bagong decals niya. Check ganun ka, upgraded, pero putting the e-clutch dito, module here is a really big game changer. So ako, as e-clutch user, excited ako na masubukan to. So yan, bigyan natin ng montage. Ito yung harap, no? Ito yung headlight niya, same pa rin naman sa dati. Yung front side niya, like I said, bagay yung decals. Ito yung niya, front wheel niya, dual disc, naka Nissan caliper, and naka Honda e-clutch module na. So nandito pa rin siya, umbok. Ito yung sa middle part. Then ito naman yung kanyang tambucho, which is halos same yata sa Hornet 500. So ito ang kanyang upuan at ang rear section. At ito ang kanyang gulong. So naka siya, dual sport na 160. Tapos yung seat niya is napakalambot. Oh, sarap. Sarap talaga nito. Tapos hindi mahaba yung niya, manubela niya. Medyo tiptoe. Pero kaya ng dalawang paa. Yung napansin ko dito, maikli yung kanyang manubela. Parang ang cute ng niya, yung haba niya from here to here. Like kahit isingit mo siya sa traffic, walang problema. Unlike sa mga ganito, Africa Twin. Well, malapad naman talaga siya, pero grabe yung nito, napakahaba din. Hi, this is Ella from Honda Big Bike Flagship Parañaque. So now may bago kaming unit models na nilabas. Well, although dati meron naman na, may mga nadagdag lang. Which is itong NX500. Si NX500, e-clutch na siya ngayon, na dati fully manual siya. So yung SRP niya is 419. Then yung naman tayo sa Hornet 500. Hornet 500, dati rin siyang standard, which is fully manual. Ngayon, naka e-clutch na siya. So ang price niya is 380. So sa mga gustong mag-inquire, pwede nyo i-follow or i-like yung page namin. Doon, i-assist namin kayo, which is the Honda Big Bike Flagship Parañaque. So yun guys, nabanggit ni Josh na ito, dalawa na lang to, NX500. Pero pag paparating na mga bagong stocks, dahil nga unahan sa unit na to. So especially siguro yung isa, yung maganda, yung blue tsaka black. Ito din pala. Hindi ko nakita to. Naka-camouflage sa mata ko. So may black na Hornet 500 na naka-e-clutch. Which is ang ganda rin. Napaka-pogi. All black siya. Ito lang, may pula. Pero naka-reserve na siya kay Walter. Itong mga CB na to, wala talaga siyang pinagbago maliban sa colorway. Ito, colorway nito, tsaka ito. Dati kasi kulay gray ito. So, CB, aside from that, is the same. So, pero ang dami pa rin CB, right? So, try niyo pa rin tingnan, punta kayo dito, yung mga colors. Iba itsura niya kapag ka-personal. So, yun guys, naipakita ko nga sa inyo yung NX500 tsaka yung Hornet 500 e-clutch. And also, the new CD650R 2026. So, kung meron kayo time, gusto nyo makita to in person, visit lang kayo dito sa Honda Big Bikes Parañaque. Pwede nyo search yung Honda City Driving School. Sa tabi lang sila nito. So, ayun guys, I hope gusto nyo yung content natin for today. And kung natuwa kayo, I hope you like and share. Mas masipag kayo. And I hope you subscribe sa ating channel. Please also click the notification bell para maging updated sa mga bago nating uploads. So, yan. This is it. That's it. Thank you for watching guys. Nanok TV out.